Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. DILG Secretary Jessie Robredo at Undersecretary Rico Puno ipinatatawag ng Pangulo kaugnay sa kinasasangkutang issue sa Weteng. Exclusive! Interview sa kaklase ng volunteer nurse na biktima ng gang rape sa South UP, Maguindanao. Ulo ng call center agent na pinugutan umano ng kanyang nobyo, natagpuan na. Driver umano ng mga ampatuan na kabilang sa mga sospek sa Maguindanao Massacre. Hawak na ng pulisya. Kilalanin ang managpakasal at ang mga babing ipinanganak ngayong October 10, 2010 o 10-10-10 na swerte raw para sa ilan. Jerry Peñalosa, wagi sa kanyang huling laban sa boxing ring. At American Idol Season 8 runner-up Adam Lambert nasa bansa para sa kanyang concert ngayong gabi. Thank you for having me. No problem. Yeah. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, ipinatatawag ni Pangulong Noynoy Aquino sa isang pulong sina DILG Secretary Jessie Robredo at Undersecretary Rico Puno. Nais na raw tuldukan ng Pangulong umano'y hidwa ng dalawang opisyal kung hindi maharap daw sila sa karampatang aksyon. Nakatutok si Micaela Papa. Dahil sa tila lumalaking hidwaan ni DILG Secretary Jessie Robredo at Undersecretary Rico Puno, ipinatawag na sila ni Pangulong Aquino sa isang pulong. Pinuna ng Pangulo na hindi raw sumusunod ang dalawa sa tamang asal ng mga miyembro ng gabinete. Inulan ng batiko si Puno dahil sa August 23 hostage crisis at kamakailan sa umano'y pagkakasangkot niya sa Weteng. Matapos pabulaan ng sangkot siya sa Weteng, ibinunyag naman ni Puno na 5 paksyon daw sa Administrasyong Aquino ang gusto siyang patalsikin sa pwesto. At kasama raw dito si Secretary Robredo. Well, I'll be meeting him and Secretary Robredo either tonight or tomorrow morning. And but I want to thresh all of these things out with them. There are certain goals I have in mind, and it is either achieved or I take corrective actions. Tanggap ni Pangulong Aquino na bahagi na ng pagiging opisyal ng gobyerno ang mga intriga. Kaya nga raw naiintindihan niya kung bakit ganun na lang ang reaksyon ng dalawang opisyal. Tao rin naman po sila, and sometimes baka things were said that perhaps were not taken in the proper context or he wasn't able to convey also what he was thinking of at the time. Gayunpaman, hindi raw dapat sa intriga nakatutok ang dalawa. Dapat ang focus paano nga natin ayusin itong bansang to, paano natin pagagandahin. We have no time for intramurals. Ilang beses tinawagan at tinext ng GMA News sina Robredo at Puno, pati na ilan nilang tauhan, pero hindi sila sumasagot. Micaela Papa, nakatutok, 24 Oras. Bumuo na ng task force ang Nueva Ecija Police na tututok sa pamamaslang sa Vice Mayor ng Bayan ng Likap kahapon. Nakatutok si Dante Perelio. Mabait, responsableng padre de pamilya at tapat sa kanyang tungkulin. Ganyan ilarawan ng kanyang misis ang pinaslang na si Vice Mayor Luisito Caraang ng Likap, Nueva Ecija. Pauwi na raw galing sa pagja-jogging si Caraang ng pagbabarili ng 2 di pa nakikilalang lalaki sakay ng motorsiklo. 2 putok ang pinakawala ng mga sospek mula sa kalibre 45 baril. Nagmintis ang isa, pero ang isa pang bala tumama sa kaliwang paninira ng biktima na tumagos sa kanyang tiyan. Naisugod pa siya sa ospital sa Cabanatuan, pero idineklara ang dead on arrival. Bago raw maganap ang krimen, may mga natanggap na banta ang Vice Mayor. May nagtitext lang na mag-iingat siya. Tagal na yun, mga ilang taon na yun. Wala na. Kaya nga siguro ngayon naging relax. Hindi pa tiyak kung may kinalaman ng babala sa pamamaslang, pero ang nakababatang kapatid ni Caraang naniniwalang politika ang ugat ng krimen. Suportado raw kasi ng vice-alcalde ang muli niyang pagtakbo bilang barangay captain sa lugar. Sa akin kasi sa manunukulan ko bilang barangay captain malaki ang naging bahagi niya. Bagamat na-recover ang 2 basyo ng bala sa crime scene, blanco pa rin ang mga otoridad sa pagkakakilanlan ng mga sospek. Sinisikap natin, pinipilit nating makilala yung kanilang identity.
Sa ngayon doon kami naka-focus. Nakuna na nung pahayag ang mga testigo. Ikinasa na rin ng PNP Nueva Ecija ang Task Force Karaang para tugisin ang mga responsable sa krimen. Mula rito sa Nueva Ecija, Dante Torello, nakatutok, 24 oras. Dahil sa nangyaring panggagahasa at tangkang pagpatay sa volunteer nurse na itinago sa pangalang Florence, may isa nang nag-back out bilang volunteer nurse sa Maguindanao. Nakatutok si Ian Cruz, exclusive. 10-bed capacity lang ang denied municipal hospital sa Dato Odinsinsu at Maguindanao. Pero kung minsan, sobra pa rito ang kanilang pasyente. Kaya di may kakailang malaking tulong ang ibibigay na serbisyo ng mga volunteer nurse. Pero dahil sa panggagahasa at tangkang pagpatay sa volunteer nurse sa si Flores sa UP noong September 25, isa raw sa 8 volunteer nurse ang nag-back out na sa programang Nurses Assigned in Rural Services o NARS ng DOLE at DOH. Balik lang daw siya sa duty upang umaga ang kanyang shift. After nung incident, nakiusap siya sa chief nurse namin na kung po pwede po mag-rest muna siya kasi inoobserbahan nga yung sitwasyon. Isa ring volunteer nurse doon, si Bay Nuridia Dimalen, classmate ni Florence sa universidad. Masipag daw ang biktima at nasa dean's list pa mula first year hanggang second year. Responsabling anak daw si Florence. Di siya naniniwalang nakipag-inuman si Florence bago sinapit ang trahedya. Please strengthen your faith, no? Yeah, hindi natin ito inaasahan, but try to be strong. Nandito lang kami para sa'yo. Gaya South UP, may quarter sa mga volunteer nurse sa ospital sa Dato Odinsinsu. Doble pag-iingat na ang ginagawa nila ngayon, lalo na kung lalabas sila sa ospital. Tinutulungan ko rin kasi yung mga ibang kasama ko na magbantay rin ba, body system kasi kami dito kasi nakita nyo naman, mapapansin nyo, wala kaming security guard dito. Patuloy pa rin nagpapagaling si Florence sa isang ospital sa Davao City. Sumasailalim din daw siya sa Reiki healing na nagbibigay raw ng kompletong lunas sa pisikal, emosyonal at spiritual na pangailangan ng pasyente. Mula rito sa Maguindanao, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Nahuli ng driver umano ng pamilya Ampatuan na sinasabing sangkot sa Maguindanao Massacre. Naaresto si Mukhtar Daud kagabi habang nanonood ng iligal na karera sa Macapagal Avenue. Ayon kay Daud, 2 taon na raw hindi nagtatrabaho siya sa mga Ampatuan at itong Hunyo naglabas ng warrant of arrest ng korte laban kay Daud kaugnay sa massacre. Kasalukuyan siya nakapiit sa Pasay Police Station. Wala akong kinalaman dyan. Matagal na ako dito sa Manila. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Selos ang tinitingnang anggulo ng mga pulis na punot dulo ng pagpugot sa isang babae sa Angeles, Pampanga. Si Steve Dailisa, naka-Alerto 24. May balik na sa pamilya Ganta ng nawawalang pugot na ulo ng 22 anyos na call center agent na si Katrina. Bahagya raw na ibsa ng pagdadalamhati ng pamilya. Pero sadyang di raw nila mapapatawad ang suspect na si Adonis Reyes, umano'y nobyo ng biktima. Kahit naman sinong ina, no? Ganun. Maraming pangarap sa mga anak. Kaya lang, wala na, naputol na. Wala nang anak ko. Aminin na lang niya na yung ginawa niyang kasalanan. Gabi ng October 1 nang matagpuan ang wala ng ulo at tadtad pa ng saksak na katawan ni Katrina sa isang kwarto sa Miyabi Court sa Angeles, Pampanga. Sa testimonya ng roomboy, regular na customer daw nila ang magnobyo pero nauna raw mag-check out si Reyes bitbit ang isang malaking bag. Di raw nakapagbayad ng bill. Base naman dun sa mga statement nung nakakita doon, kasama niya, siya lang ang kasama ng biktima nung pumasok sila sa hotel. At siya lang din yung umalis na lalaki doon sa room na yun. Matalim na bagay dahil malinis ang pagkakaputol ng ulo. Agad namang naaresto ang suspect. Kinasuhan na siya ng murder. Nakausap siya ng GMA News pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Itinanggi ni Reyes ang bintang at pinaubayan na sa kanyang abogado ang pagharap sa kaso. Pero sa pag-iimbestiga ng pulisya, matinding selos ang anggulong tinitignan. Selos ang anggulo kasi ayaw na yata nung kumakalas na yung biktima sa kanya dahil may asawa nga siya. Itinuturing ng pulisya na case closed na ang karumal-dumal na pagpaslang kay Katrina Gantal habang patuloy pa rin nilang tinutunton ang mga patalim na ginamit sa krimen. Sa Martes, nakatakda ng ihatid sa huling hantungan ang labi ni Gantal sa Eternal Peace Garden dito sa Angeles City, Pampanga. Steve Dailisa, nakatutok,
24 oras. Dahil sa sunod-sunod daw na karahasan sa Cotabato City, iminungkahi ng isang obispong isailalim ang lugar sa martial law. Nais ni Cotabato Auxiliary Bishop Jose Colin Bagaforo na mga tauhan ng Philippine Marines ang magbantay sa lungsod para bumalikaan niya ang ayusan doon. At naalarma ng obispo sa sunod-sunod na pagdugot sa mga negosyante roon. Nito lamang Biyernes, dinukot ang negosyanteng Filipino-Chinese na si Conchita Tan sa tapat mismo ng kanyang bahay. Ayon sa mga otoridad, tumawag ng mga kidnappers sa pamilya ni Tan. Nakiusap daw ang pamilya ng biktima sa mga polis na huwag muna makialam sa negosasyon bilang proteksyon sa biktima. Matapos ang bagyong Ondoy noon na nalasa naman sa Hilaga at gitnang Luzon ang bagyong Pepeng, makalipas ang isang taon, nakabangon ang ilan sa mga sinalanta pero di raw mabubura sa alaala nila ang hagupit ng bagyong Pepeng. Naritong report. Isa sa mga bayan sa Cagayan na bugbog sarado sa bagyong Pepeng, ang Tugigaraw. Wala ring tigil ang buhos ng ulan sa iba pang lugar sa Northern Luzon. October 5, 2009, humina bilang tropical storm ang bagyong Pepeng at palabas na ng bansa. Habang gumagalaw itong bagyo patungo pumasok ang isa pang bagyo, ang Typhoon Kedan. Hindi ito naglandfall, pero dahil sa interaction ng dalawang bagyo na tinatawag na Fujiwara effect, nag-U-turn ng bagyong Pepeng at naglandfall sa ikalawang pagkakataon sa Ilocos Norte noong October 6. October 7, tuluyang lumabas ang bansa bagyong Kedan at naging tropical depression na lang si Pepeng. Bumalik ito sa Cagayan at naglandfall sa ikatlong pagkakataon. October 10, tuluyan ang lumabas ng bansa ang bagyong Pepeng. Pero kung nakaligtas ang Metro Manila at Timog Luzon sa bagyong Pepeng, simpleng din naman ang Ondoy ang iniwan nitong bakas sa Hilaga at gitnang Luzon. Mahigit 400 ng patay, mahigit 200 ng sugatan at halos 1 milyong pamilya ang apektado. Mahigit 20 bilyong pisong pinsala sa infrastruktura, agrikultura at mga ari-arin din ang naitala. Kabi-kabila mga landslide, tulad ng 2 pagguho sa Benguet kung saan humigit kumulang 12 patay. Dahil dito, isinara ang Quezon Road, Nagilian Road at Marcos Highway at nagmistulang isolated ang Baguio City at iba pang bayan sa Benguet Province. Dahil naman sa pagpapakawala ng tubig ng mga dam sa Luzon, nalubog din sa baha ang maraming lugar doon. Nagpanik naman ang ilang taga-Rosario, Pangasinan dahil sa maling balitang nasira ang San Roque Dam. Pagamat napilay ng gustong bansa dahil sa bagyong Pepeng, bumaha naman ng tulong para sa mga nasalanta. Susunod, kuha ng used scooper, 2 patay sa aksidente sa Calamba, Laguna. Jerry Peñalosa, wagi sa kanyang farewell fight. At ang Kapuso Mall Show sa Tala. Tutok na dito sa 24 Oras.